Hindi mapakali si Melba. Bawat lagitik ng orasan ay hindi niya mapigilang tingnan. Katatapos niya lamang patulugin ng anak. Saktong 8:00 na ng gabi. "Oh, mukhang hindi ka pa mapakali," tanong ng kanyang yaya. Tumingin siya rito. Matagal na naghinang ang mga mata nila. Hindi niya alam kung bakit kusang pumatak ang luha niya. Agad naman itong nag-alala sa kanya. "Oh, bakit ka umiiyak? May masakit ba sa'yo, Melva? Sabihin mo sa akin." Alalang saad nito, sabay lapit sa kanya. "Ano bang nangyayari sa iyong bata ka? May hindi ka ba sinasabi sa akin gaya ng pagdilihim mo sa ama ng anak mo?" Sunod-sunod na tanong nito. "Ya." Karalgal na boses niya. "Ano yun, anak?" Anito sabay yakap sa kanya. Dahilan para tuluyan siya mapahagulhol. Hindi man naging sila ni Chris, pero ramdam niya sa sariling mahal niya ito. Ayaw niya ring mawala ng ama kanyang anak. "Ya." Muling tinig. "Sabihin mo lang kay yaya, anak, at susubukan kong intindihin. Ano ba yun?" Masuyong tanong ng yaya niya, sabay pahid ng mga luha niya. Mula nang mawala ang magulang niya, ay naging matatag siya. Halos tinuon ng pansin sa paghahanap ng hustisya para sa mga ito. Ngayon ay tila mabubuwag ang kanyang prinsipyo. Dahil sa pag-ibig, handa ba niyang itaya ang propesyong pinili upang isalba ang lalaking piniling mahalin ng puso niya? "Sige na anak, baka maintindihan kita kung ano man ang pinagdadaanan mo." Pangungumbinsi ng kanyang yaya. "Ya, may sakit si Chris." "Niya, ha?" Gulat, natura ng matanda. "Malala ba?" Dagdag na tanong nito. "Malala na ang Parkinson disease niya. At tanging nakakapawi sa panginginig ng buong katawan niya ang paggamit niya ng pinagbabawal na gamot." Wika pa niya. Nakita niyang napatampal ng palad sa bibig ang kanyang yaya. Katunayang shock ito sa kanyang sinabi. "Kaya ako pumunta sa probinsya ninyo. Hindi para magbakasyon, kundi ang alamin kung may nangyayaring kultibisyo na marijuana sa loob ng mansyon ng mga Arsenio. Sa paglalagi ko roon, hindi ko naman inaasang mahuhulog ako kay Chris." Nahihiyang turan sa yaya niya. May nakita ka bang marijuana sa loob ng bahay nila?" Walang kurap na tanong ng yaya niya. Umiling siya bilang tugon. "Ganun naman pala." Putol na wika ng yaya niya. "Pero nagamit sila. Sila ng papa niya. Dahil pareho sila may sakit. Ngayon, may katransaksyon siya. Nabababa mula Benguet at Baguio papuntang Isabela, Cagayan at Nueva Ecija, pero kanina lang inaulinigan kong merong transaksyon sa bandang Pampanga at tiyak akong kay Chris yun." Anya. Nakita niyang maging ang yaya niya ay nabahalak para kay Chris. "Diyos ko, abi tinanong mo ba si Chris kung may alam siya rito?" Nag-aalalang turan ng yaya niya. "Opo yaya, pero sabi niya wala." "Ganun naman pala. Pero hindi po ako naniniwala yaya. Ramdam ko lalo pat noong huling nagkausap kami, batid kong wala na silang supply. Alam kong desperado na si Chris na sumugal." Turan niya. "Anong plano mong gawin?" Maya-maya ay tanong ng yaya niya. Napasupo siya ng ulo. Saka tumingin sa anak na nasa kuna at mahimbing na natutulog. Muling umagos ang luha niya. "Hindi ko alam ya, pero gusto kong iligtas si Chris. Mahal ko siya ya. Mahal na mahal." Pag-aamin dito. "Bakit hindi mo muling tawagan? Kumbinsihin kailangan siya ni Selo, ang anak niyo." Tura na kanyang yaya. Napatingin siya sa kanyang cellphone na nakalapag sa hindi kalayuan. "Kausapin mo siya anak. Kung mahal mo siya at gusto mo siyang iligtas, mas mainam na ngayon pa lang ay kausapin mo na siya. Kaysa pareho kayong malagi sa alanganin. Alam mo kung gaano kahirap mawalan na magulang. 1 taon pa lang ang anak mo." Dagdag pa ng yaya niya. "Salamat ya." Anya saka kumalas sa pagkakayakap rito. "O siya, magpapahinga na ako. Alam mo na kapag matanda na madaling mapagod." Paalam nito, saka pumasok sa silid nito. Nang makapasok ito sa silid ay agad niyang dinampot ang kanyang cellphone at idinayal ang numero ni Chris. Napatda si Chris nang marinig ang cellphone niya. Rumihistro doon ang pangalan ni Melva. Nilaro ng daliri ang basong may alak. Hindi pa rin tumitigil ang pagtawag sa kanya ni Melba. Handa na siya sa kanyang gagawing transaksyon. It's now or never. "Not now, Melva." Anya sa sarili. Alam niyang pipigilan siya nito gaya ng pagtawag kanina. Kaya nagpasya siyang huwag itong sagutin. Ngunit wala yatang balak itong tumigil dahil paulit-ulit itong tumatawag. Banas na banas si Melba dahil walang balak tugunin ni Chris ang kanyang mga tawag. "Please, Chris."
Answer your phone! Giit na Saad habang palalim ang gabi ay paulit-ulit na tinatawagan ito at mas lalong nainisiya ng busy ang cellphone nito. Tila may kausap ang lalaking tinatawagan. Bro, sure ka na ba dito? You can back off. Bakit hindi na lang gaya ng dati? Ask someone to do this for you. Giit ng kaibigang si Cesar. Natahimik siya. Ayaw niya may madamay pang iba. Mas mainam na iyong siya na mismo ang gagawa. Nakausap na nila ang supplier ng halamang gamot at sinabing iibahin nila ang ruta. Desidido na ako, ayoko madamay si Mang Rico. Ayaw na rin na matanda kaysa maghanap ako ng iba, ay ako na ang gagawa. Anya sa kaibigan, baka kasi mas mapahamak siya kung maghanap pa siya ng iba. Si Mang Rico ang pinagkakatiwalaan niya na nakikipagtransaksyon sa supplier. Pero matanda na raw ito at ayaw niya ng sumugal total. Maayos na ang trabaho ng dalawa nitong anak. Napag-aral nito ang dalawang anak dahil sa perang binabayad nito sa tuwing may pinapalakad siya. Pero Christian, putol na wika ni Cesar. Ngayon lang siya tinawag sa buong pangalan niya kaya tiyak na nag-aalala ito para sa kanya. Don't worry Cesar, okay lang ako. Kung hindi ko to gagawin baka bukas makalawa. Hindi ko makayanan ang sakit ko at mas nanaisin ko na lamang na mamatay. Anya rito na kinatahimik naman ang kaibigan niya. Isang malalim na buntong hininga pinakawalan nito. Sige mag-iingat ka basta tawagan mo ko. Ano man ang mangyari. Ani ng kaibigan nang mahalata nitong buo ng pasya nito. Tila ibababa na nito ang tawag ng pigilan ito. Cesar? Tawag rito. Yes? Bro kung ano man ang mangyari ngayong gabi, sana huwag mong pababayaan na mag-ina ko. Lalong-lalo na ang anak ko. Mahinang wika. Bro makakaasa ka pero mas maganda kung buhay ka at makita ka niya at makasama. Sagot naman ng kaibigan. Kapwa sila na tahimik. Basta Cesar mangako ka. Anya sa kaibigan? Pangako. Saka ibinabana nito ang tawag dahil nagsisimula na siya maiyak. Ilang beses niya nang tinanong ang Diyos kung bakit ganun ang sitwasyon nila. Pero ganun talaga. Walang perpekto sa mundo. Nasa kanila na ang yaman na ninanais ng iba pero hindi nila alam na miserableng buhay din naman ang kanyang dinaranas sa kabila ng karangyaan. Muling tumunog ang cellphone niya at si Melba ulit iyon. Hinayaan lang itong magring na magring. Halos ibato na ni Melba ang cellphone niya nang nakailang ring na siya kay Chris. Pero ayaw nitong sumagot. Otomatikong napatingin siya sa orasan. Alas 12 na iyon ng hating gabi. Shit, Chris, kusapin mo ko. Gigil niya habang paikot-ikot ay nalipungatan ng anak sa kuna. Agad iyong tinapik-tapik sa likod upang bumalik sa pagtulog, ngunit umingit pa ito. Agad siyang nagtimpla ng gatas at ibinigay dito. Gutom pala ito at matamang nakatitig sa mukha ng anak habang nakapikit at nginungot-ngot ang gatas nito. Anak, mahal na mahal kita. Anya habang nakatitig sa anak na bumitaw na sa dede nito dahil muling nakatulog. Muli ay napaupo siya sa sofa. Napasandal siya roon hanggang sa hindi niya maiwasang makaidlip pala. Nang malipungatan, inapektad siya. Shit! Nang maalalang si Chris, agad na sinipat ang orasan. 1:45. Doon ay mas naturete ang utak niya. Tiyak, napapunta na sa operasyon ang mga kasamahan. Sa muling pagkakataon ay tinawagan ang cellphone ni Chris ngunit sa pagkakataong iyon ay out of coverage na ito. Malamang, papunta na ito sa lugar kung saan ang transaksyon nito. Tuliro na siya kaya wala na siyang nagawa kundi ang pasukin si Yaya at ibili ng anak niya. Naku Melba, huwag ka nang pumunta, delikado. Alalang turon nito, kahit antok na antok pa. Yaya, huwag po kayong mag-alala, babalik po ako. Basta ano man po mangyari, sabihin niyo sa anak ko kung gaano ko siya kamahal. Paalam rito habang nagsusuot ng pantalon at jacket, saka bonnet. Kailangang hindi siya makilala ng mga kasamahan dahil tiyak na mawawalan siya ng lisensya. Naku, hay, ano ba tong bata ka? Gulong-gulong turan ng matanda habang nakasunod sa kanya sa sala. Mabilis na humalik sa anak na nasa kuna. Baby, alis na muna si Mami. Anya rito. Natatakot siya pero kailangan niyang iligtas si Chris. Ya kayo na pong bahala sa kanya. Anya si Yaya. Saka hinalikan ito sa pisngi. Mabilis na sumampa sa kanyang sasakyan na nasa garahe. Matagal na siyang hindi nagmamaneho pero alam pa rin naman niya. Mabilis ang naging biyahe niya dahil wala pang gaanong trapiko sa oras na yun. Kabang umahon sa dibdib na makapag-exit siya sa mabalakad sa NLEX. Kinapa ang kanyang service, pistol na nasa compartment pero hindi iyon ang kinuha niya kundi ang kanyang private gun na binili niya. Isang 45 na baril.
Mabuti na yon para hindi siya mabilis matuntun kapag nagpakawala siya ng putok. Kabisado niya ang bawat detalye ng plano ng mga kasamahan. Mabilis siyang nagmatiyag sa lugar. Sa isang 24/7 na convenience store siya tumambay. At nang makita ang ilang kasamahan ay nagyuko siya at kunwaring natutulog para din hindi siya makita. Pumasok ito sa convenient at bumili ng kape. Narinig pa niyang usapan ng mga ito. Tiyak, timbog sa Arsenio ngayon. Mailap masyado. Sa bagay, mahirap makita ng ebidensya. Doktor kasi. Pero walang lusot na basta makuha natin siyang hawak nito ang kontrabando. Wika pa ng katrabaho. Oo, mukhang desidido si Sanchez na makuha siya. Paano ba naman? Naunahan siya kay Melva. Akalain ba naman natin na matutuhog nito si Ocampo at maaanakan pa? Hagalpak pa ng isa. Nainis siya sa narinig pero nanatili siya sa pagkakayuko. Naku, nagising mo pa yata ang mama. Tawa pa nito na makitang nagalaw siya. At nang matapos magtimpla mga ito ng kape ay lumapit sa cashier. Matagal na niyang halatang may gusto sa kanya ang superior nila pero ayaw niyang patusin dahil may asawa ito at may mga kabit. Nang makaalis sa mga ito ay palihim na sinundan ng mga ito hanggang sa makita ang mismong lugar kung saan daw magkakaabutan ng kontrabando. Pabalik na siya sa convenient na mamataan niya ang sasakyan ni Chris. Bumilis ang pintig ng puso niya. Lalo pa at sa likod nito ay ang sasakyan ng kanilang superior na si Sanchez. Nang makitang bumaba din si Chris at tila bibili rin ito ng kape, ay agad niya itong hinila. What the hell? Melva? Gilalas nito. Shh! Anya sa kanalaki ang mga mata. Anong ginagawa mo rito? Inis ang bumalatay sa mukha ni Chris. Para sabihin huwag mong ituloy. Alam mo bang kanina ka pa nila sinusundan? Anya rito. I know. Gate naman ni Chris. But I have to do this. Alam mo Melva, kung ako kaya kong tiisin ang sakit ko. Pero si Papa, kapag wala kaming sigarilyo, baka atakihin siya at hindi niya na malampasan. Ayokong mawala si Papa. At tiyak kung hindi kakayanin iyon ng aking ina. Anito pero alam mo bang hindi ka nila? Putol na wika niya na makita ang papasok ng isang lalaki roon na may malaking bag. Tila bibiyahe ito sa laki ng bag nito. Nilapag nito iyon. Sa labas ay nakita niya kasamahan niya. Shit! Anya! Agad siyang napabitaw kay Chris. Saka nagkunwaring hindi kilala. Saka naglakad papalapit sa lalaking naglapag ng bag. Lahat ng tingin ng mga kasamahan ay nakay Chris na nagtungo sa cashier. Saktong nagte-text ang lalaki at wala sa bag nito ang tingin hanggang si Chris ay tila may natanggap na text. Agad na gumana ang utak. Maaaring ang lalaking may bag ang siyang katransaksyon ni Chris. Nakitang nagre-reply si Chris nang maingat at mabilis na dinampot niya ang bag saka umalis sa lugar na yun. Walang lingon-lingon hanggang marating ang sasakyan. Nang maya-maya ay napatingin siya sa pinanggagalingan. Tila may nangyayaring raid sa convenience store na yun. Agad na tinignan ang laman ng bag. Hindi nga siya nagkakamali. Marijuana ang laman ng bag na yun. Mabilis na nilisan ng lugar. Ang importante wala sa kami ni Chris ang marijuana. Bago pa siya hanapin ng mga ito ay kailangan na niya makalayo sa lugar na yun. Napatas agad ang kamay ni Chris nang bigla siyang tutukan ng baril ng lalaking kakapasok lamang sa store na kinaroroonan. Maging ang cashier at kasamahan nito ay natakot. Itaas mo ang kamay mo, Arsenio. Kung ayaw mo masaktan. Napatas naman agad ang kamay si Chris. Habang sa kabilang kamay ay ang hawak na bibilhin nito at ang isang kamay naman ay hawak sa medical bag niya. Lalong gumulo ang tensyon na magwala ang lalaking nasa may malapit sa may pintuan. Nasaan ang bag ko? Malakas na sigaw nito. Nagkagulo ang lahat at ilang taong naroroon. Habang nagwawala ang lalaking nawawala ang bag, ay mabilis na kinuha ng mga pulis ang bag ni Chris saka siya pinusasan. Wait, anong kasalanan ko? Bakit niyo ako hinuhuli? Maang natanong ni Chris. Shit, mura sa isipan. Sabi ng kausap ay naroroon na raw ito. Pero hindi pa sila nakikita at heto. Pinusasan na siya. Sa presinto ka na magpaliwanag. Ani ng mga ito ngunit mas lalong gumulo ang tensyon na mag-amok ang lalaking nawawala ang bag. Doon niya lang na-realize na ito ang lalaking katransaksyon niya. Maging siya na bahala nang nawawala ang bag na dala nito kung saan naroroon ang kontrabando at saka lang niya naalala si Melva. Malaki ang posibilidad na si Melva ang pumuslit noon. Dahil nagdatingan na ang ilang kasamahan sa entrapment na iyon ay agad na tumigil ang lalaking nagwala nang malamang pulis sa mga nakasibilyang may baril. Unti-unti itong tumiklop upang hindi madamay. Ang mga ito ay agad na kinuha ang kanyang medicine bag na dala.
Akala siguro ng mga ito, iyon ang kinaroroonan ng kontrabando at nang buksan ng mga ito iyon at ibinuhos ang laman, gamit niya lamang lahat ang laman. 2 medicine bag ang dala niya. Ang isa ay naglalaman ng 3 milyong piso kung saan inilagay niya sa isang basurahan bago pumasok sa convenience store na yun. Hindi niya kilalang katransaksyon kaya kailangan maingat siya. Lalo pat mag-isa siya kaya naninigurado siya. Boss, wala. Sabad ng isang kasamahan ng lalaki na may hawak sa kanya. Gayunpaman ibinitbit pa rin siya nito. Sa presinto bagsak niya, maging ang cellphone niya ay kinuha ng mga ito. Maswerte na lamang at nabura niya rin agad ang text ng lalaking katransaksyon sana. Walang nakuha mga ito at nang maya-maya ay isang tawag ang tatanggap niya. Tawag iyon mula sa kaibigang si Cesar. Lahat ng mga ito naging interesado sa tawag na yun. Hello? Anya? Naka-loudspeaker iyon dahil nakikinig ang mga ito. Hello bro? Tinig ni Cesar. Dalangin niya na huwag ito magsalita. Yes? Alanganing wika pero nakitang kunot ang noo ng pulis na nasa tabi. Buti na lamang at mukhang nakatunog ang kaibigang si Cesar na magpakwala siya ng 2 buntong hininga. Hey bro, I just wanna tell you that I need your help. One of my patient has an operation soon but my partner is gonna be out of town. If you're available, can you come and be my assistant? Ani ni Cesar na halatang kabado rin ito. Oh sure, agad namang sagot. Are you okay? Tanong ni Cesar sa kanya. He knows it really meant, yes, okay lang ako. Thanks, see you then, bye. Paalam nito. Lahat ay nakatingin sa kanya. Nasa mukha ang pagdududa sa mga ito. Tumingin din siya sa mga ito. What's this for, sir? As you can see, I don't have anything. Now tell me, ano to? Giit na tanong sa mga ito. Nagtingin na ng mga ito. Alam mo bang nasa watchlist ka ng pulisya? Nasa ng kontrabando? Tahas ang tanong ng tila leader ng grupong sumakote sa kanya. Napakunot no siya. What are you telling about? Maang na tanong. Dr. Arsenio, matagal ka nang sinusubaybayan ng intelligence kaya alam kong alam mo ang sinasabi ko. Sabay suntok nito sa mesa. If you find any piece that said contraband, then go ahead. Put me in jail but sorry, I don't have anything. Kiit sa mga ito. Mabilis na nilisan ang lugar. Nang mapansin ng ilang kalalakihan na lumabas sa convenience store, ay alam na niyang siya ang pake ng mga ito. Nang lisanin ang lugar na kinaroroonan ay hindi alam ang gagawin sa dalang bag. Tumigil siya sa isang bus stop upang makapag-isip konti at kumain na rin na sa totoo lang hindi siya nakakain ng gabihan kagabi at ngayon pasado 6:00 na. Malamang sa sandaling iyon ay nasa presinto na si Chris at nagwawala na ang lalaking kinuhanan niya ng bag. Maging ang buong sindikato ng mga ito. Malaking halaga rin ang nawala sa mga ito. Nang makakain ay nagbanyo muna siya. At nang lumabas ay bigla siyang kinabahan nang may makita may armadong kalalakihan ang dumating sa bus stop na yun. Shit! Bulala sa sarili sa kapatalilis na dumaan sa gilid upang puntahan ang kubling kinaroroonan ng sasakyan. May ilang nagsiakyatan sa bus. Batid niyang hindi pulis sa mga ito dahil kilala niya ang mga kasamahan lalo't hindi rin pulis sa Pampanga ang mga ito. Dahil sa ganung oras ay dapat naka-uniform ang mga ito. Mabilis na pumasok sa sasakyan bago pa nakarating sa kinapaparadahan ng sasakyan ng mga ito. Pasimpleng pinaandar ang sasakyan sa katuloy ang tinugpapauwi na Maynila. Hindi siya dumiretso sa kanyang bahay kundi dumiretso siya sa isang malaking mall. Doon na muna niya iiwan sa sasakyan niya para walang makahalata sa kanya. Mabilis na sinilid sa plastic bag na naroroon sa compartment ang mga laman ng bag. Ayaw niya may makapansin man lamang sa bag na kinalalagyan ng kontrabando. Isa sa natutunan niya sa kanyang propesyon ay ang maging pulido kung magtago ng ebidensya. Napasingap siya ng tuluyang makasakay ng taxi, saka nagpahatid sa kanyang bahay. Tila kagagaling lang niya mag-grocery sa dami ng dala, pero hindi nila alam na hindi grocery ang laman ng mga plastic bag. Nang makapasok sa bahay ay nakitang nagulat ang kanyang yaya. Diyos ko, anak, anong nangyari sa'yo? Anito na puno pa rin ng pag-alala. Anong mga dala mo? Dagdag na tanong na makita may mga bitbit siya. Mabilis na inilapag yun. Saka mabilis na umakyat upang kumuha ng isang bag at doon iyon na inilagay. Ngunit pagbaba niya ay nakitang hawak na ng kanyang yaya ang ilang pakete noon at binuklat. Bakit ka meron nito? Anito sabay pakita sa tuyong dahon na nakalagay roon. Ya? Napuno ng takot ang mukha ni Melba na makita na hawak nito ang kanina'y dala. Nasaan si Chris? Bakit ikaw ang kumuha?
Gigil na wika nito nang sumabad siya rito. Ayaw niya itong tuluyang mag-alala. Matanda na to para ma-stress sa ganoong bagay. Tiyak na iniisip lang naman siya nito, lalo pat nasa bahay nila ang naturang ilegal na gamot. Hindi po ganoon. Walang alam si Chris na nasa akin na mga ito. Nakuha ko ito bago nila inaresto si Chris. Tura niya. Napasingap ang yaya niya sa sinabi. Don't worry, habang wala siyang hawak alinman dito, hindi siya makukulong. Paninigurong tura niya. Diyos ko, ano ba naman to, Melva? Bakit ganito kadelikadong pinapasok niyong gulo? Kagadang yaya niya. Ginawa ko lang to para iligtas ko si Chris. Hindi ko kaya mawala siya at ayaw kong makulong siya. Alam kong mali pero mahal ko siya. Anya rito. Nakitang napalunok ang kanyang yaya. Lumapit ito at hinawakan siya sa balikat. Naintindihan kita, pasensya ka na. Nag-alala lang ako ng sobra sa'yo. Anya saka sila nagyakap. 8:00 na ng umaga pero naroroon pa rin siya sa presinto at hindi pa rin siya pinapakawala ng mga pulis. Paulit-ulit lang din ang mga ito sa sinasabi sa kanya. Aminin mo na kung saan mo inilagay ang mga kontrabando. Ulit-ulit ng isang pulis. Ano nga kasi nga aminin ko? Wala akong alam sa ibinibintang ninyo. Kate pa rin dito. Kung susumahin na iyon na yata ang ika-10 na tanong sa kanya. Napiling na lamang siya. Inaantok at gutom na. Ayaw niya mag-alala ang mga magulang sa kanya. Ang kaibigang si Cesar ay may trabaho kaya wala siyang nagawa kundi kontakin si Celestina. Total, may tiyuhin itong general para makalis na siya roon. Chris, darling? Matitinis na tinig ni Celestina ang bumungad sa kanya. Nang makita siya nito'y agad itong humalik sa kanyang labi. Isang bagay na hindi niya napaghandaan. Sorry darling, my uncle is on his way. Anito saka tiningnan isa-isa mga pulis na naroroon. Nakitang napataskili ang mga ito lalo na ang tila leader. Mukhang nagtawag pa ng backup. Inis na parinig nito. Gutom ka na ba darling? Saglit lang ha, kasi hindi ako nakapagdala ng pagkain. Anyways, parating na si Tito at makakalis ka na rin dito. Malambing na tura ng Celestina. Wala siyang nagawa kundi magpatianod sa sinasabi nito upang makalis na sa kinaroroonan. Kailangan niya makausap si Melva. Batid niyang nasa kanya ang kontrabando. Naiinis man sa pagiging clingy ni Celestina pero kailangan niya sakyan ito para makaalis na siya roon. Mahirap na gamitin ito dahil tiyak nakakapit ulit sa kanya ito. Gaya niyan sabi nila, ang taong gipit kahit sa patalim kakapit. She knows Celestina tiyak namang hindi rin ito seryoso sa kanya. Naalibadbaran siya sa mga yakap nito sa kanya. Nakahinga lang siya na maluwag nang marinig nito ang tinig ng tiyuhin nito na dumating na. Tito! Masiyang sinalubong ito na Celestina. Halatang malapit ito sa tiyuhin. Sa bagay, ganoon naman ang personality ni Celestina. Well, mabait naman ito kaya lang possessive. Anong meron dito at napatawag ka? Tanong nito sa kanila. Miyame kinausap ni ito ni Celestina tila sinabi ang kalagayan. Napansin niyang tumingin ito sa kanya. Saka muling kinausap si Celestina. Hanggang sa kinausap nito ang lalaking kanina pa nagngingit-ngit sa kanya. General, Sargento Sanchez, right? Anito, sabay hawak sa balikat nito. Ano bang kaso ng boyfriend ng pamangkin ko? Dinig na tanong nito. Napakunot na siya sa sinabing boyfriend siya na Celestina. Aangal sana siya pero baka hindi siya tulungan nito. Lumipat ang tingin kay Celestina na nakangiti sa sinabing iyon ng tiyuhin. Siya po ang target ng entrapment operation namin, sir. Tuwid na saad ng lalaki. Ganun ba? So, nasaan ang ebidensya nyo? Ani ng general. Doon ay nagkatinginan ng ilang pulis na naroroon. Walang may pakitang lalaking kausap nito. Sargento, ilang taon ka na sa serbisyo? Entrapment? Ano sa iyo ang salitang yun? Hindi mo pwedeng i-detain ng isang taong wala kang matibay na pruweba. Ngayon, kung may maipapakita kang nasabat sa kanilang illegal na armas, droga o anuman, ipakita mo sa akin at ako mismo ang papasok sa kanya sa kulungan. Mga otoridad na saad na matanda. Napakuyom ang kamuo ng lalaking kaharap nito. Wala ito maipakita sa kanya. I'm giving you 5 minutes to show evidence, then if not, release him, then I will forward this to your post. Ani ng general, hanggang matapos ang 5 minuto binigay, ay wala pa rin maipakita mga ito dahil wala naman talagang nakuha rito. Sumenyas ang general sa lalaki upang palayain na siya. Natuwa naman siya kahit papano. Baka kasi umatak ang sakit na naroroon pa siya. Baka mas lalo maghinala mga ito.
Na makaalis doon ay paniguradong hindi na siya titigilan ni Celestina. Gutom ka na ba? Kumain na muna tayo. Anito sa kanya na tuluyan ang bumitaw. Napatigil siya sa paglalakad. Biglang nag-iba ito nang makalabas sila ng presinto. Nang mapansin iyon ng babae ay agad itong napatigil at tumingin sa kanya. Oh, bakit ka tumigil? For sure gutom na gutom ka na. Anito, saka ngumiti. Hindi pa rin siya makagalaw sa kinatatayuan. Tama ba ang nakikita niya? Mukhang ibang Celestina ang kasama. Hoy Chris, untag nito. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? In love ka na sa akin, no? Biro nito saka ngumiti. Hindi siya in love dito. Nanibago lang siya. Ibang-iba ito sa Celestina na kilala niya. Sa bagay, halos isang taon na rin niyang hindi ito nakikita at natuwa nga siya nang tawagan ito kaninang madaling araw. Muli siyang naglakad. Nagpatiuna ito sa kanya. You changed a lot. Hindi mapigilang komento rito. Nakitang napatigil sa Celestina sa paglalakad saka humarap sa kanya. Good or bad? Matamis na ngiting turan nito. Ngumiti na rin siya. I think good. Good. Anito sa kamuling naglakad. Kakaiba si Celestina ngayon. Sayang pero si Miles na nagmamayari ng puso niya. Siguro kung hindi lang ito nagbago noon, ay sila pa rin. Sa bagay, hindi lang siguro sila ang laan para sa isa't isa. Na makapasok sila sa isang restaurant na bagong bukas pa lamang dahil alas 11 pa lang noon. Doon ay tuluyang nakitang pagbabago sa kanyang dating kasintahan. Mukhang masaya ito at inspired. Kumusta ka na? May tanong nito. Tumitig siya sa mata nito at hindi lang siya makapaniwalang maging sa pagsasalita ay nagbago rin ito. I'm good, ikaw? Long time no see. Anya rito. Oo. Nagpunta kami ni Mami sa Amerika. Nung bumalik ako, mga 3 months ago, dinalaw ko si Tita Tito. Nakita ko si... Tigil nito, si Dayan. Siya na nagdugtong roon. Yap, anito sa kangumiti. Dalaga na pala siya, no? Anito habang ibinibigay ang order nito. Ngumiti rin siya. Oo nga dami kong pagkukulang sa kanya bilang ama. Kaya gusto kong bumawi at siguraduhin kong magiging mabuti akong ama sa aking mga anak. Aniya, saka ngumiti. Mga anak? Kunot noong turan dito. Wait, may anak ka pa? Kulat nito. Ganoon na reaksyon noon nung aminin niya noon dito na kinasal siya at may anak siya. Oops, sorry. Anito na makabawi. Grabe, ang dami palang nangyari sa'yo. So, nasa na mag-ina mo? Tila excited na turan. Nasa Manila. Simpleng turan. Anyways, ikaw, wala ka pa bang asawa? Balik tanong naman dito. Ngumiti ito na matamis. Wala pa pero... Anito sabay taas ng kamay at may nakasuot na malaking diamond ring. Congrats! Who's the lucky guy? Tanong rito. Phil-am siya. Nasa US pa siya pero he'll be coming soon. Plano namin dito ganapin ang aming kasal. Anito na tila in love nga. So glad you meet your man. Anya rito at least hindi pala siya mahihirapang takasan ito. Thank you. Anito. Napatigil siya sa pag-inom. Thanks for what? Ngiting baling niya kay Celestina. Tumawa ito. Thanks for leaving me. Alam mo kung hindi mo ako iniwan noon, baka hindi ako magigising sa pangit kong ugali. Dahil doon, I found James. Matamis na wika na Celestina. Maya-maya ay pukawin sila ng pagdating ng orders nila at ng pagtunog ng cellphone ni Chris. Si Cesar yun. Hello Cesar, nasan ka na? Tanong agad nito. Thanks God. Ano? Nasa police station ka pa rin ba? Anito na tila hingal na hingal. Nope, andito ako sa restaurant kasama sa Celestina. Anya rito. What? Bulalas nito na halos babingi siya dahil upang mailayo konti sa tainga. Anong ginagawa ni Celestina dyan? Tanong pa nito. Nakuha mo ba? Agad na tanong sa kaibigan imbes na sagutin ang tanong nito. Yap, nasa akin na. Tell me your exact place at pupuntahan kita. Anito sa kasinabi ang kinaroroonan nila. Si Cesar ba yun? Usisa ni Celestina na may baba niyang tawag. Yap, anya rito. Napangiti si Celestina. Mukhang in love pa rin sa'yo ang best friend mo. Anito saka tumawa. Tumawa na rin siya. Oo nga kung babae lamang siya, baka matagal ko na siyang pinakasalan. Balik biro niya, dahilan para magtawanan sila. Saktong tapos na silang kumain nang biglang bumagsak sa harapan nila ang isang mabigat na bagay at kapwa sila napalingon sa pinanggagalingan noon. Si Cesar na tila hinabol ng 10 Amazona. Oh,
Agad natura na makitang ang kaibigan at nakitang madungis ang suot nitong doctor's gown. May nakakagulat pa ba? Alam mo ikaw, kung hindi lang talaga kita kaibigan, nun ka nagagawin ko to. Grabe ang kaba ko doon habang kinukuha ko to. Parang lahat ng tao nakatingin sa akin at anumang oras ay may dadampot sa akin. Pulalas ni Cesar na halatang pagod na pagod, gawa ng pagbiyahe nito mula Manila hanggang sa kinaroroonan nila. Matapos itong magtatalak ay tumitig ito kay Celestina. Good to see you here, kumusta? Ngiti nito sa babae. Agad namang gumanti ito ng ngiti. Napansin naman agad ng lalaki. Aba, mukhang gumanda ka ngayon at mukhang putol na wika nito. Mukhang bumait ganon? Ani ni Celestina na ito na mismo ang nagtuloy. Ay, ang harsh nun. Ikaw ang nagsabi nun, hindi ako. Ani ni Cesar, saka tila nagtawanan. Ano yan? Agad na tanong ni Celestina na inilapag ni Cesar sa mesa. Nagtingi na sila magkakaibigan. Ano pa nga ba? The hospital staff, you know we're doctors. Kaila ni Cesar na agad na nakabawi. Matapos noon ay masaya sila nagkwentuhan. Saka nagpaalam na agad kay Celestina. Mukha namang nagbago na to. Nang silang magkaibigan na lamang ang magkasama ay agad siyang dinigan ng kaibigan. Anong nangyari? Agad na tanong nito. Nakakuha mo ba? Umiling siya pero alam kong nakuha ni Melva. Ha? Malakas sa tura nito na halos makuha ang pansin ng ilang naroroon. Shh! Awat sa kaibigan upang tumahimik. Ewan ko basta naroroon siya tapos bigla tong nawala tapos nagdatingan ng pulis. Hindi ko na alam ang mga nangyari. Tapos may nagwawalang lalaki na nawawala ang bag nito. Hindi ko alam na iyon na pala ang katransaksyon ko. Wala na rin si Melva kaya sa pantaha ko, nasa kanya. Mahabang wika nito. Maging ang kaibigan ay naguluhan sa kanyang kwento pero malinaw sa kanya na si Melva ang babaeng humilas sa kanya. Kakaiba man ang ayos nito batid niyang siya ito. Okay, heto na. Kailangan kong bumalik sa Manila tiyak ipapatawag ako ng aking superior sa pag-alis ko ng on duty. Kate nito. Sorry na. Anya rito. Ano pa nga ba? What our friends are for, diba? Nito saka sila nag-fish shake sa simbolo ng kanilang patalik na pagkakaibigan. O bakit nasama ka? Tanong nito na mapasin na nakasunod pa rin siya rito. I'm coming with you. Kailangan ko makausap si Melva. Anya rito. Matapos ang 2 oras na biyahe nakarating din sila sa Manila. Mabilis siyang hinatid ng kaibigan sa bahay ni Melva. Pagkababa nito sa kanya ay agad itong umalis dahil babalik pa ito sa duty nito. Melva, ipupunta ko lang si Celo sa klinik ha. Ngayon kasi ang check-up nito. Wika na kanyang yaya. Medyo nalipungatan siya noon dahil puyat siya. Sumilip siya sa orasan at 3:30 na pala ng hapon. Baka medyo matagalan kami ng konti. Dahil ngayon ko na lang siya pababakunahan. Dagdag pa nito. Saglit lang po at sasamahan ko na kayo. Anya rito at saktong tatayo upang magbihis ng pigilan siya nito. Huwag na anak, kaya ko naman. Nihanda ko na lahat ng gamit ni Celo. Hindi naman masyado malikot itong anak mo. Magpahinga ka na muna at bukas may duty ka na naman. Anito, hindi na siya tumutol pa at muli ay nahiga sa couch na kinahihigaan. Nagmamadali nang umalis sa mga ito dahil baka malit sa taktang oras. Siya naman ay hindi na nakabalik sa pagtulog at minabuting tumayo at umakit na sa silid upang maligo. Nakita pang nagkalat ang lahat ng gamit nila, ang laruan ng anak, ang ilang gamit na wala sa ayos dahil nahihiya man siya sa kanyang yaya. Dahil may katandaan na ito at hindi na ito kayang gawin lahat, maliligo na muna ako bago magligpit. Anya sa katuluyang umakyat. Nakadalawang doorbell na si Chris ngunit walang nasagot. Nang usisain ng gate ay hindi ito nakalak. Agad na itinulak iyon. May pagtataka man ay pumasok pa rin siya. Maging ang pintuan ay hindi nakalak at nabigla siya nang tumambad ang makalat na loob ng bahay. Melva? Manong Brenda? Tawag sa mga ito ngunit ni isa'y walang nasagot. Tinungo ang kusina at banyo, wala rin ang mga ito. Mabilis ang hakbang na pumanik sa taas at binuksan isang kwarto ngunit maayos yun. Hanggang sa bumalik sa isa pang kwarto. Maayos din yun at isang tinig ang narinig niya. Melva? Tawag niya ngunit hindi yata siya naririnig dito. Dalang tinig ay nasa banyo kasabay ng lagaslas ng tubig. Kanta ni Melva habang nasa ilalim ng shower. Feel niya ang kanta na tila ini-imagine sina Romeo and Juliet. Nang bigla siyang magulat na makita may tao nakatayo sa may panan niya. Ay home! Sino? Putol na wika na makita si Chris. Chris? Anya sabay takip sa kanyang katawan. Hindi malaman kung anong uunahing takpan sa katawan niya. Mas lalo pa nang bigla siyang yakapin nito.
Chris! Tutol niya kahit sabik na sabik siya sa mga halik nito. Shh! Tutol ni Chris saka siya masuyong hinalikan nito. Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.